side, halo-halo. Sarap sa pakiramdam. Let's go! Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Siyempre, trending na naman po ang 5 breakups and a romance mga kaaldab. Sinusundan ito ng ni Francis M. Mga kaaldab, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na nagkaroon nga po at talagang umingay ang ating iniidolong si Prince o si Francis M. Philippines rapper mga kaaldab. Alam nyo, dito po sa mga napapanood naman po ninyo at nakikita naman po ninyo, yung mga fans na matyagang, kumbaga nag-aantay, matyagang, hindi pong sinusuportahan talaga, di po ba? Yan ang pagmamahal ni Alden na ginagantihan niya naman po. Kakaiba po kasi yan sa mga iba, hindi po ba? Alam nyo naman po na ilang beses nga po bang nag-red carpet si Mengay kasama si Congressman Spotted. Pero wala, hanggang dun lang no? Hindi sila nagpo-post, hindi sila nagbibigay ng update. Basta, kumbaga, promotion lang sila. Wala silang ka-effort na visit ng mag-post man lang, alamin kung ano yung reaksyon ng mga netizen, alamin yung kumbaga naging naganap, wala po talaga, hindi po ba? Kaya nga po mas marami nagmamahal kay Alden. Ngayon alam nyo na, hindi po ba, may mga artista po talaga na ginagamit lang yung mga fans kapag may promotion, ginagamit lang ang fans kapag gusto po nila. Hindi po ba? Siyempre, naalala natin dito, 5 breakups and a romance. Ang pelikula ng Imagine You and Me, no? Grabe, napakaraming tao talaga noon. Real talk to, mga kaaldab. Sa mga hindi po inabutan yon, sa mga nakakalimot na, yun po yung talagang pinakamarami. Grabe. Kumbaga live yun, live yung ini-interview sa 24 oras dahil sa yung sandamakmak na tao na ginulantang ang industriya. Totoo itong sinasabi ko, hindi po ako nagbibiro. Kumbaga, billion po yung kinita. Billion po mga kaaldab. International pag ginawa yun. Kaya nga po, yung Hello Love Goodbye, sinasabi nga po nila na tinalo yung iya. Magkakamali po kayo, hindi po. Tinago lang po nila yon dahil nga po sa BIR. Kaya nga po nagka-issue ng hatian Hindi po ba? Hatian sa pera. Kumbaga, dapat daw mas lamang si Alden, sabi ng GMA sa Itbulaga. Hindi lang po talaga sila pumayag dahil si Menga yung pinaka karakter nila at sa Itbulaga naman po talaga kumbaga nagbigay ng suporta. Pero gaya na sabi natin mga kaaldab, mahirap po talagang ipaglaban. Mahirap po talagang kumbaga sabihin ganito, sabihin ganyan, di po ba? Kaya nga po kampante lang po kayo, huwag po kayong padadala sa mga sinasabi ng iba, di po ba? Hindi ko alam kung malalagpasan ni Alden Richards at ni Julia Montes etong 100M, di po ba, na kinita. O baka sabihin nyo na naman, ayan si Mr. Destiny, pinopromote na naman niya. Well, katatapos lang po nito at mainit-init po ito, kaya mas masarap i-update yung mga ganitong bagay. Hindi po ba? Pinapakita ko lang po sa inyo kumbaga kung gaano nga po ba talaga karami ng tao, kung gaano nga po ba talaga kainit, di po ba, sa mata ng mga netizen. Sabi ko nga po sa inyo dito sa bagay na to, may kanya-kanya na po tayong pananaw, may kanya-kanya tayong opinyon, di po ba? Kayo na po bahala kung panonoorin nyo o hindi, di po ba? Kaya nga po tuwan-tuwa yung mga nakakakita kay Alden. Tuwan-tuwa sila kapag pinag-uusapan. Hindi po ba? Kaya nga po ako, kahit nyo, kampante lang, matatag. Ganyan naman po tayo Kahit anong sabihin po nila, kumbaga yung lugi yung pelikula, walang kikitain, okay lang yan. At least eto natapos na. Dahil pagka palabas na to, wala na, hindi na
tapos na yung promotion o tapos na yung group study. Kasi nag-aantay na lang sila kung ano na nga po ba yung magaganap eh. Biruin nyo mga kaaldab dati di po ba 210 lang yung cinemas na mabubuksan po. Abay, naging 224 na po siya. Ganon kalupit, di po ba? Grabe, nagdagdag agad ng 12. Ibig sabihin yan mga kaaldab, talagang marami, di po ba? Ramdam naman po kasi ng mga cinemas eh. Ramdam din po kasi ng mga producer na baka kulangin. Hindi na po kasi ito gaya ng dati ng mga panahon nating 2015 na kapag nanood ka ng sine, hindi po ba, hanggang maghapon, magsisimula ng alas 10 hanggang alas 10 ng gabi. 1 to sawa ka. Hindi na po ngayon yun kasi pagpasok mo ng sinihan, may oras na eh. Kaya pilim-pili na lang talaga yung mga ganitong sinihan, di po ba? Hindi po lahat talagang alam nyo na mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo dito po sa mga ina-update natin base rin po ito sa experience, sa mga nakikita, sa mga napapanood po natin. Kaya nga po yung nagsasabi na hindi yan mga binayaran niya ni Alden, yung mga pumunta, mga kamag-anak niya yan, mga kumbaga yung tipong kailangan nilang sabihin yan para mabasag yung iba na nako, binabayaran pala yan ni Alden, etc. etc. Di po ba yung tipong gagawa talaga sila ng ingay para maibaling po yung iba. Ngayon sigurado ang dami na nagtataasan ng kilay, ang dami nagsasabi na kung hindi kikita yan, wala yan. Tignan mo pagka inilabas na kung magkano yung kinita sa isang araw lang kasi ganito ganyan. Hintayin na lang naman po natin, lalabas naman po yan eh. Kumbaga doon makikita natin kung gaano kalaki ang kinita nila o kung wala man pong kinita. Hindi po ba? At least malalaman po natin, di po ba? Kasi kung magsasalita tayo na magsasalita, wala rin. Kumbaga, di po ba? Alam nyo naman po na may mga bagay-bagay na kailangan natin tong gawin, kailangan natin tong ipaliwanag. Pero sabi ko nga, hindi muna tayo magsasalita. Mahirap pong i-provoke hanggat hindi po natin nakikita. Kasi sila naghahanap lagi sa akin ng ebidensya. Naghahanap sila lagi sa akin ng resibo. Di po ba? Nako, ebidensya, Mr. Destiny, resibo. Okay lang. At least, kumbaga, may pinapakita po ako. Hindi po tulad ng iba na maraming reaksyon, maraming komento, may bago na naman pong website na lumalabas na tuwan-tuwa daw si Igbyang, magkasundo raw po sila ni Maine Mendoza, ganito ganyan, etc. etc. Sa tingin nyo po ba, magkasundo? Hindi nga po niya masagot yung tanong sa kanya. Kasi magmimistulang yung tipong pag nagsalita po kasi siya at sinabi niya, pag mali, babalik din sa kanya. Kaya nga po, kumbaga, mas pinili niya na lang manahimik. Kasi kung sasabihin niya sa December pa babalik, tapos bumalik ng November, siyang malilintikan. Pag sinabi niya naman na uuwi na rito sa Pilipinas, tapos hindi pa pala, di po ba? Kaya, dun siya sa safe zone. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.